Meron ditong tanong sa YouTube. Ibang tanong naman ito. Michael Babia. Ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi. Ano ba ang nilinis ng Diyos? Di ba yung marumi? Paano nilinis sa pamamagitan ng panalangin? Ito yung... Brother Johnson, ang Diyos na nanalangin. Nilinis ng Diyos, tapos pinanalangin ng Diyos. Kaya, alam nyo, tinanong ko nga ito doon sa in-upload kong debate sa dating daan. Tinatanong ko siya. Tingnan po ninyo, ang tanong ni Brother Michael. Hindi naman tanong ito eh. Oo nga. Sabi niya, ang nilinis ng Diyos, wag mong ipalagay na marumi. Ano ba ang nilinis ng Diyos? Di ba yung marumi? Bakit hindi ba pwedeng linisin yung malinis? Kung narumihan, pwede. Pwede rin namang linisin yung malinis, lalo na pag narumihan. Yan. Hindi lahang yung marumi ang nililinis. Yung malinis, pag narumihan, pwede ring linisin. Yan. Tama. Dapat yun ang maintindihan mo, kapatid. Kasi ang alam mo lang pala na nililinis, marumi. Actually, hindi yung nilinis ng Diyos yung marumi. Tama. Ang nilinis ng Diyos, yung malinis na narumihan. Iyo. Sige, paliwanag mo, Brother Gomer. Yan po yan. Matagal na natin pinapaliwanag dito yan, Brother Johnson eh. Baka At kung hindi niya titingnan mo, sabi mo, paano nilinis? Sino ang naglinis? Di ba sabi mo ang Diyos? O paano niya daw nilinis? Sa pamamagitan ng panalangin. So nanalangin ang Diyos para malinis. ito yung katuwiran na tinatawag na, talagang perfect contradiction to eh. Di ba? Kasi, kung nanalangin ang Diyos para malinis, aywan ko. Ang nangyayari kasi, napakagulo nito. Kasi, kung halimbawa, hindi sasabihin niya, Brother Gomer, hindi naman Diyos yung nanalangin. Di hindi Diyos ang naglinis, kundi yung taong nanalangin. Correct. At isa pa, Brother Johnson, kung malinis na yung kakainin mo, huwag ka nang manalangin. Tama, nilinis na ng Diyos. Kaya ano ba talaga? Saan ba malilinis? Nilinis ng Diyos o malilinis lang pagka nanalangin? Ang problema, Brother Johnson, ang ginawa nila, yung pananalangin, paglilinis sa marumi. Hindi yung Diyos ang naglinis, yung taong nananalangin. Ayun ang nangyari. Kaya tuloy doon sa tanong mo, pag hindi nanalangin, hindi nalinis. Kaya nga. Ang dami kayong kumakain niyan, hindi naman nananalangin. Marumi yun. Di ba? Ngayon, ang nangyayari niyan, Brother Gomer, ang nakakatuwa niyan, ganito. Di sila, kunyari si Brother Michael Babia, nanalangin. Kinain yung baboy, di malinis yung baboy. Ngayon, yung baboy na kinain nung hindi nanalangin, marumi. Ang tanong, Brother Johnson, pag kumain ka ba ng karumal-dumal, nagkakasala ba? Naman. Nakita mo, parehong baboy yung kinain nila, yung isa nanalangin, hindi nagkasala. Kasi nanalangin. Kasi yung kinain niya, malinis. Yung isa, kumain, hindi nanalangin. Ang kinain niya tuloy, karumal-dumal, nagkasala tuloy. Kaya nga, hindi malaman kung kailan ba nilinis ito. Hindi pala nilinis ng Diyos ito, kundi nalilinis lang yan kapag nanalangin. So, hindi Diyos ang naglinis, yung tao na nanalangin. Nga naman, parang ganito. Ano ba ibig sabihin? Manalangin ka, Panginoon, pakilinis po itong baboy. Ganon? Mali, kapatid, yung analysation na paalam mo magaling. Hindi ho tama. Mali eh. At yung sinasabi mo nga, ipapakita ko sa'yo na mali yung unawa mo doon. Kaya nga sinasabi ko nga, nung ipaliwanag natin yan, Brother Johnson, doon sa pangitain ni Apostol Pedro, tingnan po ninyong mabuti. Basahin po natin yung 10 talatang 13 ba yun? Tingnan natin yung 13 nga. O umpisa natin sa, sige nga, lagay mo nga yung gawa 10 para doon sa mga bagong tagapakinig makita po nila ito. Ayan. Sa 11 natin umpisahan para makita mo, Brother Babia, yung katwiran dito Sa talatang 11. Sabi ni Apostol Pedro, nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na sulok na panulok na bumababa sa lupa. Verse 12. Doon ay naroroon ang lahat ng uri ng hayop. So, kung mag-iisip ka, kapatid, diyan sa kumot na yan na nakita ni Apostol Pedro, nandyan daw ang lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. So, yan yung nakita niya. So, imaginein mo na lang, diyan po sa kumot, may kambing, may baboy, may baka, may tupa, may kabayo, may kalabaw, may kamelyo. So, yan po yun. Ibig sabihin, kung titingnan mo ngayon, meron diyang malinis na hayop.
Tama? Mm-mm. At meron ding karumaldumal o yung akatartos kung tawagin, kapatid. Okay? Maliwanag na, sana maintindihan mo. Doon sa kumot, may baka at may baboy. May kabayo, may kambing. Yung isa marumi, karumaldumal, yung isa malinis. Tama. O dapat, yan pong maintindihan po ninyo mga kapatid. Ngayon, pagdating sa talatang 13, ito na. Dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Tanong, bilang isang Hudyo, meron bang pwedeng katayin si Apostol Pedro sa kumot? Meron, kasi may kambing dun eh. Naman. May ka. Ay, ikaw ba naman ang matino, Brother Johnson? Bakit ang tinarget nyong ipakatay kay Pedro ay baboy, ay may tupa doon? Tama. Bakit Mag-isip ko kayo mga kapatid. Nung sinabi ng Diyos, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain, pwede yun kasi may baka doon, may kambing, may tupa, may kalabaw. Mm-hmm. Ay bakit ang iniisip nyong ipinapakatay ng Diyos ay yung baboy? Yun. Ay ang labo namang logic niya. Nakita po ninyo, ang tanong ngayon ay ito ang problema. Meron naman dong baka, may kambing, may tupa, may kalabaw, mayroong pwedeng katayin si Apostol Pedro. Yan. Ay anong sagot ni Apostol Pedro? Tingnan po ninyo. Verse 14. Datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari. Aba, bakit kaya? Sapagkat, sabi niya, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Tanong, lahat ba ng nasa kumot ay karumal-dumal? Ay hindi. Lahat ng hayop nandun eh. Mayroong malinis. Pero bakit sabi ni Apostol Pedro, hindi daw siya kumain ng anumang bagay na marumi? Hindi ba kayo napapasil po dyan? Yan ang dapat po ninyong pag-isipan kung gusto niyo talagang pag-aralan ng Biblia. Okay? Kasi, pag binasa po natin yan sa English, sa English muna natin ilagay. Tingnan po ninyo yung pagkakaiba para masundan po ninyo yung marumi at karumal-dumal. Tandaan nyo ha, dalawa po yan, marumi at karumal-dumal. Pero dapat tandaan po ninyo na doon sa kumot, may baka, may baboy. Yung baka, malinis. Yung baboy, karumal-dumal. Pero bakit sabi ng Apostol Pedro, hindi daw maaari? Tingnan nyo sa English. But Peter said, not so, Lord, for I have never eaten anything that is, anong ginamit na termino? Common or unclean. Medyo malabo pa rin, Brother Johnson, yung common or unclean eh. Mm-mm. Pag tiningnan na po natin yan sa Greek, ayan na, makikita nyo na po ang pagkakaiba niyan. Ang ginamit po dyan sa Greek, koinon or koinos at akatartos or akatarton. Nakita nyo? Ang ibig sabihin ng koinon, yun po yung mga malinis na naihalo sa karumal-dumal kaya naging marumi. Kaya ang tawag na Apostol Pedro, kahit may baka doon, kahit may kambing doon, ayaw niya pa rin katayin yon kasi nga naihalo sa mga karumal-dumal. At para sa mga Hudyo, ang tawag nila doon, common or koinos or koinon. Yun ay yung mga malilinis na naihalo sa karumal-dumal kaya ang turing nila doon marumi na. At hindi na pwedeng kainin yun para sa kanila. Ay ngayon, ano sagot ng Panginoon? Tingnan po ninyo yung sagot ng Panginoon. Ano ba ang nilinis dito ng Panginoon? Yung koinon o yung akatarton? Yan ang dapat nating maintindihan po dyan. Kasi dalawang klase po yan eh. Koinon at akatarton. Tingnan po ninyo sa 15. Ano sabi niya? And the voice spake unto him again the second time, what God hath cleansed, thou call not thou common. Anong nilinis ng Diyos? Yung common, hindi yung akatarton. Maliwanag dapat po sa atin yan mga kapatid. Ang nilinis pala ng Diyos dito, yung common, yung koinos, yung narumihan dahil naihalo lang sa karumal-dumal. Okay? Ngayon, ano yung katuparan nito? Literal ba ito? Hindi. Hindi po siya literal kasi pangitain ito eh. Ay bakit ganun yung naging comparison? Common sa karumal-dumal. Kasi nga, yun nga ang tintingin ng mga apostol sa mga hintil. Yun sila. Okay? Kaya nga, ipinaliwanag ng Diyos kay Apostol Pedro na wag siyang magtangi ng tao.
sa talatang 28. Tingnan po ninyo. Kasi dito, kung susundan mo yan, sa talatang 17, ano sabi sa talatang 17? Now while Peter doubted in himself. Bakit? Bakit siya nagdududa? Kasi nga, maliwanag sa kaisipan ni Apostol Pedro na yung baka na naihalo sa baboy, hindi niya pwedeng kainin yon. Kaya sabi niya, doubted in himself, what this vision, yung pala, pangitain naman talaga vision, which he had seen should mean. Ano daw ang kahulugan? Pero maliwanag, ang tinutukoy na nilinis ng Diyos, hindi ho yung akatarton, kundi yung koinon or koinos. Nung maintindihan ito ni Apostol Pedro, ano sabi niya sa 28? And he said unto them, ye know how that it is unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God showed me that I should not call any man common or unclean. Ang liwanag So, sa tao, wala hong common or unclean. Sa hayop lang pala yung common and unclean, lalong-lalo na yung akatarton, Brother Jorson. So, dyan po maliwanag na hindi ho yan nilinis sa pamamagitan ng panalangin. Dahil hindi naman nalalangin ang Diyos para malinis yung mga hayop na yan. Sige, Brother Jorson, ibalik ko muna sa iyo. Okay, so thank you, Brother Gomer. Ang isa pang katunayan na tama yung sinasabi, yung sagot ni Brother Gomer, kasi kung titingnan natin, yung salitang, lagay mo nga sa talatang 13, yung utos po na magpatay at kumain ay ganito. Kasi dapat po natin maintindihan po ito. Ang sabi po dyan, at dumating sa kanyang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Tapos yun nga yung sinagot ni Pedro sa verse 14, dalawa yung common at unclean na pinaliwanag ni Brother Gomer. Ngayon, ang verse 13, ano po ba yung pinakakatay kay Pedro? Kay may malinis man doon. Alam nyo, yung kill, sa 13, yung magpatay ka. Yung kill po dyan, ang Greek po niyan ay touo. Touo. Ang pronunciation niya ay touo, pero kung ang spelling ay T-Y-H-O yung, pero pag pronounce yan ay touo. Alam nyo po ba na yung word na yan? Kasi marami pong, merong 7 Greek word sa salitang kill or magpatay. Pero yung word na tuo ay ginagamit lamang po yan sa malinis na hayop para kainin o isacrifice. Ayan. Iyan po ay na-check ko na po matagal ng panahon na napag-aralan yan. Yan ay natutunan ko kay Brother Jonathan Espina na technical term siya para sa malinis na hayop. Therefore, ang chapter 10 verse 13, kung ating pababawin, ay ganito ang sinabi ng Panginoon ng boses. Magtindig ka Pedro, magkatay ka ng malinis. Kaya lang ayaw ni Pedro kasi yung malinis na hayop doon nakahalo sa marumi. Kaya ang sabi niya, kahit kailan Panginoon, verse 14, ang sabi po dyan, dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari Panginoon sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi, yung common, or unclean. Yung common yan, yung binanggit ni Brother Gomer, malinis yun na narumihan. Bakit narumihan? Kasi merong karumaldumal o unclean, yan yung akatarton. Po? Kaya yung malinis na bruma, nahawahan ng akatarton na marumi, naging koinon. Yung common dyan ay koinon sa Greek. Ibig sabihin, malinis siya na narumihan. So, ang ipinapakatay ng Panginoon doon sa 13, yung malinis. Kaya lang ayaw ni Pedro kasi narumihan nga. Ayan, ano ang katunayan na yun nga ang dahilan kung bakit ayaw kumain ni Pedro? Hindi talaga siya kumain Pero itong hindi naman inalok, pinagkakain E di yun na doon sa 28 na meron po silang tinatawag na tradisyon sa Hudyo, na inutos din naman talaga sa kanila. At ang isang discrimination na tinitingnan nila ang malinis, pag nahalo sa marumi, ayaw na nila. O tinan mo,
At sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na mag-isama lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumaldumal. Sino ba yung tinawag niyang karumaldumal at marumi? Di ba yung mga hayop? So, naintindihan ngayon ni Pedro na yung palang mga hayop doon ay nagre-represent sa iba't ibang lahi ng tao. Kaya ang mga Hudyo ay hindi talaga sila lumalapit sa mga hintil kasi nagiging marumi. Ang problema, kung hindi po ito ipapakita ng Diyos kay Pedro, papaano sila mangangaral sa mga hintil? Yun ang nasa isip nila. Hindi sila lalapit sa mga hintil. Kaya nga pagdating sa chapter 11, nagtaka yung mga kapwa niyan kasi nung maintindihan na ni Apostol Pedro, naintindihan niyan bago yung 28 kasi, nakita niya roon nang pumunta siya doon sa lugar ni Cornelio. Nakita niyang pagkadami-daming mga tao. Basahin nga natin ito. Ang sabi po dito sa chapter 10, bago yung 28, sa 24 muna. At nang kinabukasay, nagsipasok sila sa Cesarea at sila hinihintay ni Cornelio na tinipon nito ang kanyang kamag-anakan at ang kanyang mga kaibigang minamahal. 25. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Sino itong si Cornelio? Hindi ito Hudyo. Kaya hindi makareklamo si Pedro kasi doon sa verse 19, pinagbilinan siya ng espiritu. Huwag kang makalila lang, sumama ka. Sabi doon sa verse 19, pakisilip nga, 19. Ang sabi dyan, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa Pangitan, sinabi sa kanya ng espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. 20, datapat magtindig ka at manaog ka at sumama sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. O hindi, no choice si Apostol Pedro. Ngayon nakita niya doon, naku, pagkadaming tao, mga kamag-anakan, doon sa 24, kamag-anakan ni Cornelio, tapos sinamba siya. 26, ano sabi? Datapat ititinendog siya ni Pedro, sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. 27, at nakipagsalitaan siya sa kanila, at pumasok siya at kanilang naratnan ang maraming nangagkakatipon. Doon sa 28, doon naintindihan ni Pedro. Yung pala yung ibig sabihin ng pangitain doon sa gawa, mga tao. Sukat ba bang pagkakainin nitong mga ididi at iba pang mga pero wag lang sa Jollibee, kahit chicken. Grabe ba? So dito po natin na kakita, kaya yung pong pinakakatay doon sa chapter 10 verse 13, mga kapatid, i-research nyo, sabihin nyo, I stand corrected naman kung mali ako. Search nyo po kung meron pong Greek word na tuo na ginamit sa pagpatay sa maraming hayop. Kasi ang iniuutos dito ng Panginoon, kahit na yan ay vision, kahit hindi lang literal, ang pinakakatay pa rin ng Panginoon na patayin ay yung pong mga malilinis. So, yun po yung ibig sabihin, kasi kung ililiteral, mga kapatid, hindi pa rin talaga uobrahan na gagamitin ito para sabihin, ay pinakakain na ng Diyos yan. Dahil nga doon sa Greek word na ginamit niyang kill, pinagkakatay niya ng malinis, mga kapatid. Kasi nga, yung pagbasihan kasi ng paglilinis, mga kapatid, ay ito ay sa pamagitan ng pananampalataya. Doon sa chapter 15, verse 19, puntahan muna natin itong 11 na sinasabi ko. Kasi nang maintindihan ni Apostol Pedro, pumunta na siya, Brother Gomer, sa lugar ng mga hintil tingnan mo sa verse 1, chapter 11. Ang sabi po dyan, nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nangasa Hudiya, na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. So nagtaka sila ngayon. Ano sabi sa talatang 2? At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga sa pagtutuli. Nagtaka yung mga alagad, bakit nagkaroon ng mga hintil na tumanggap sa salita ng Diyos? Ano nangyari? Abay, nakipagdiskusyon pa itong mga kapwa niya alagad sa kanya. Ano nangyari? Sabi sa talatang 3. At nagsisipagsabi, nakikisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Di nagtataka, bakit ka sumama na sa doon? Bawal yan. Ang akala naman nila ng sumalo, isang plato at baboy ang kinain. Yun namang interpretasyon ng mga iba. Anong sagot ni Pedro? Talatang 4. Datapat si Pedro ay nagsimula at ang kadahilan na isinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi. Talatang 5, ako'y nanalangin. Ikwinento niya na yung nangyari doon sa kapitulo 10. Kung bakit nakarating ang pabalita sa mga hintil,
Dahil sa pangitain ni Pedro. Aba, iba ang resulta ngayon, Brother Gomer. Dahil sa pangitain ni Pedro, yari. Kaya tuloy nagka-COVID dahil pati paniki ay binira. Yan ang nangyayari. Oh, Brother Gomer. Yun na nga ang nangyari, Brother Johnson. Kaya nga, wag nating iisipin nang ipinapakatay ng Diyos kay Apostol Pedro, ibaboy. Eh, ang problema, nakabasa ng magkatay ka at kumain eh. Aba yung nasa isip, pwede na ang baboy. Ano ba naman yun? Eh, may baka naman doon. Eh, ba't hindi nyo naisip na yung bakang ipinapakatay? Yan nga. At ang naisip ka agad ay baboy. Kasi yun ang gusto nyo mangyari. Pero sa Diyos, hindi nga uubra, Brother Johnson. Yan. Kaya yan ang paliwanag po niya na dapat nating maunawaan at tatanggapin. Kasi aral nga po ng Diyos po yan Brother Johnson. Ngayon, para lubos-lubos ito, ay ano po bang ibig sabihin ng magpatay ka at kumain? Yan, kasi meron pong mga nagtatanong minsan, kung ganoon, ano ba ang kahulugan noon? Kung yan ay symbolikal. Opo, basahin natin yung Juan 4:31 to 34. Ang sabi po kasi dyan ay ganito, mga kapatid. Samantalang ipinamamanhik sa kanila ng mga alagad na nagsabi, Rabi, kumain ka. 32. Dapat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. At ang mga alagad ngayon nagsangusapan, may tao kaya nagdala sa kanya ng pagkain? At sinabi sa kanya ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawain. So yung palang pagkain na pinauutos kay Pedro ay yung pagganap sa kalooban or pangangaral. Alam natin ang ating Panginoon, ang pangunahing mission niya ay hanapin yung mga tubang nangaligaw sa bayan ni Israel. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ay ang pagkain sa salita ng Diyos, ito ay pagtupad sa misyon. Si Apostol Pedro ay may misyon na dapat na tuparin. Kaya, ano po yung misyon na ni Apostol Pedro? Ginawa na niya, no? Ginawa na ni Apostol Pedro ito sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Ngayon, nakita po natin na maliwanag po dito sa mga talatang ito. Kaya, ano naman ang ibig sabihin po ng magpatay? Dito sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6 at talatang 16, ay may ganito pong nakasulat, mga kapatid. Sabi po dyan, bukod dito'y taglayan ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Talatang 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So yung palang ibig sabihin ng pagpatay, ito yung papatayin yung pong mga sa lahat ng suligi ng masama, yung mga masamang bisyo ng tao. Ibig sabihin, evangelism. Kailangan mamatay sa kanila yung mga masamang gawi. At ang gagamitin na tabak ay ang salita ng Diyos. So, yan yung salita na may dalawang talim. Ibig sabihin, nung mensahe doon sa pangitain ni Pedro, Pedro, tumayo ka, mangaral ka. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Ganon ang napakagandang mensahe. Kaya nga, ginawa ni Apostol Pedro dahil naintindihan niya, nagtaka ngayon yung kapwa niya mga alagad. Doon sa talatang 11, ba't mo ginawa yan? Bawal yan. Kaya kininto ni Pedro yung kanyang nakita sa pangitain. Ibig sabihin, yung mga alagad, nang maipaliwanag ni Apostol Pedro, naintindihan din naman nilang lahat. Iba sa nangyari dito, Brother Gomer, sabi, pinagkakain yung nilantakan yung mga karumaldumal. Nako, ang magandang mensahe doon sa gawa 10 ay napalitan ng pagkain ng mga karumaldumal. Ayun ang nangyari. Kaya nga, tigilan nyo na pong gamitin niyang gawa para patunayan na pwede nang kainin ng baboy. Ang maliwanag dyan, Brother Johnson, na nakikita natin, maging dito na sa bagong tipan, ang apostol na si Apostol Pedro ay nananatili na hindi kumakain ng karumaldumal. Yun dapat ninyong maintindihan dito. Nakaakyat ng ating Panginoong Hesus Brother Johnson Kasi, tingnan ninyo kung doon sa Marcos 7:19, di ba, lagi lang tinuturo doon sa Marcos 7:19, nilinis na daw doon.
Abay, kung titingnan nyo po yung background noon, isa si Apostol Pedro doon sa ulat ni Mateo na nagtanong sa Panginoon, ano yung kahulugan ng sinabi ng Panginoon at ipinaliwanag ng Panginoon. Kaya kung titingnan ninyo, kung totoong itinuro ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit na yung baboy ay pwede na doon sa Marcos 7:19, abay bakit naman pagdating dito sa gawain, hindi naman alam ni Apostol Pedro, Brother Jorson? Kaya na, yan ho ang katunayan na hindi totoo yung ginagamit nila doon sa Marcos 7:19 na doon daw ay nilinis na dahil kung doon sa Marcos ay nilinis na, dapat dito sa gawa, alam na ni Apostol Pedro, kaso, hindi pa rin Hindi pa rin siya kumakain Dapat sinabi ng boses, sabi ni Pedro, hindi ako kumakain yan, Panginoon. Sabi ng Panginoon, manalangin ka lang. Lilinis din yan. Itinuro ko na yan sa'yo Luna. ito, may tutol si Michael Babia, sabi niya, dahil hindi kumain si Pedro, mali pala ang pinagsasalita ng Espiritu. Kalukuhan. Hindi nga naunawaan ni Pedro sa huli, naunawaan ni Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos, kaya tinanggap ang ibang lahi. Oo, yun pala naman Ngayon, ay ano ba sinabi ng Espiritu? Bakit sinabi mong mali ang sinabi ng Espiritu? Sinabi ba ng Espiritu kumain ka? Ano ba sinabi ng Espiritu? Ayan sabi ng Espiritu sa Gawa 19 at 20. Ang sabi ng Espiritu, Huwag dagdagan yung talata. Ang problema kasi, Brother Johnson, nung mabasa yung 13, magpatayat ka at kumain ng baboy. Yun bang nakalagay? kaya nga pinaliwanag na natin kung anong meaning nun Ito ang sabi ng Espiritu. Gawin ninyong pamali dyan sa talata. Walang nakalagay doon Wala. At doon sa mas malalim na pag-aaral nga, ipinaliwanag na ni Brother Johnson na yung termino na pagpatay doon na tinutukoy ay tumutukoy lamang para sa malinis na hayop. Kasi hindi naman naintindihan pa ni Pedro na may iba palang ibig sabihin yun Kaya kahit nasa literal, hindi pa rin umubra. Tingnan mo itong sinasabi ng Espiritu na mali daw pala. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito, hinahanap ka ng 3 tao. 20. Datapat magtindig ka at manaog ka at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila aking sinubong. Ano sinasabi mong mali yung pinagsasalita ng Espiritu? Tama naman yan, sinasabi ng Espiritu. Sinunod nga ni Pedro at doon niya nga naintindihan At parang naintindihan mo na rin yan na tinanggap na rin yung ibang lahi Yun na nga, kapatid. Alam mo kasi, kung hindi dahil sa pangitain na yan, ay hindi talaga mapapangaralan ng mga hintil. Tama. Yan ang dapat mong maintindihan. Dahil dyan sa pangitain na yan, ipinakita ng Diyos na siya nga ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya yung pangitain ay mayroong kinalaman sa pagtatangi ng mga Hudyo sa mga hintil. Wala hong kinalaman yun doon sa pagkain ng baboy. Yan pong maliwanag. Naiintindihan mo naman pala Naiintindihan katagalan. Walang siyang choice Naiintindihan mo naman pala na ang tinutukoy dyan ay para tanggapin ng mga Hudyo yung ibang lahi. Naintindihan niya na ng konti Hindi para ipakain sa kanila yung baboy. Walang ganon, kapatid.